Kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is October 8, 2025. At tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Landmark West, sa may Ayala West, San Lorenzo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may Bernardino Street, Barangay Viejo, Guadalupe, Viejo, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali naman po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay kawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. 104. Sorry. Magandang siyempre sa hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa inyo. Attorney, kasama siyempre ang aking napakagandang partner Liza Amquino. Ngayon po October 8, 2025. Ako, 78 days before Christmas, kaya may bumabati na po sa atin. Bagay, araw-araw may bumabati sa atin ang Merry Christmas sa ating YouTube Live. Pero babatiin din po natin ang lahat ng ating kapamilya sa buong Pilipinas na nanonood sa Channel 26 sa Sky Cable at sa iba pang cable channel nationwide. At worldwide naman po ay yung mga kapamilya nating nakatutok. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga nanonood po sa The Filipino Channel, I want to Continue for 200 meters, then turn left onto East Street. Mga live na nakatutok sa YouTube Live at Facebook Live dito po sa DZM Teleradio. At syempre, huwag po natin kakalimutan ang lahat po ng nakatutok sa PPPCFM numero 1 sa aksyon. Samahan niyo po kami ni partner Live sa isa na namang oras ng pagtalakay sa mga In 60 meters, turn left at the traffic light. Samahan niyo po kami sa mga bibigay ng inyong mga katanungan, mga comments, mga pabati. Ito lamang po sa televisor hotline natin 09192783,000. At pwede po kayo maging live caller sa 8924-4101 o sa 5271-5272 at 5673. Kaya po, tawag na! Bilis na! Comment na sa Hello Attorney! Hello Attorney! Yan po. Lahat po ng inyong katanungan, lahat po ng kung hindi nyo po namamalayan, ngayong linggo po ay na-ideklara po by Presidential Proclamation na Elderly Filipino Week. Continue for 200 meters, then turn right onto Mayala Avenue. Wikang pagbansa, pinatawag ko ito ng linggo ng katalinuhan. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn right.
60 meters, turn right at the traffic light. Hello, attorney. Noong September 26, 1994, nag-issue po ng Presidential Proclamation number 47 ang dating Pangulo Fidel C. Ramos. At ayon po dyan, Continue for 600 meters, then merge right onto ODSA. Bilang linggo na katandang Pilipino o bilang elderly Filipino Week. At dahil po dyan, nabili po natin pag-usapan ngayon. Ito namang isa pa rin executive order na sinundan o sumunod kay Presidente Ramos, Presidente Gloria Macapagal Arroyo, na inuutusan In 200 meters, merge right onto ODSA. pamahalaan na may kinalaman sa ating criminal justice system. Unang-una po yung ating Bureau of Correction. In Ang Bureau of 100 Correction meters, po, sa merge tanto right. natin, ayon sa batas, ay nasa ilalim ng ating kagawaran sa katarungan o yung tinatawag natin Department of Justice. Yung pangalawa po, ahensya ng pamahalaan, ito naman po, Bureau of Jail Management and Technology. Continue for 1 kilometer, then turn right off the ramp towards JP Rizal, Plateros. DILG or Department of the Interior and Local Government. At yung huli po, isa na namang attached agency under the Executive Department, ito pong Board of Pardons and Parole, muli sa ilalim ng Department of Justice, kagawaran ng katarungan. At ito pong tatlong ahensya ng pamahalaan, inutusan po Continue for 1 kilometer, then turn right off the ramp towards JP Rizal, Gloria Macapagal Plateros. Arroyo. At hanggang wala pong susog na batas o susog na presidential proclamation or executive order, nananatili po itong batas na ito na nag-uutos sa tatlong ahensya ng pamahalaan na ito na kapag ang isang person deprived of liberty ay mayroon ng or sumampa na sa kanyang 70th birthday, automatic forward ninyo sa Office of the President at meron na kayo dapat rekomendasyon na i-exercise ng Presidente ang kanyang executive plenary power para mabigyan ng commutation of sentence or talagang patawarin na pauwiin na ang mga nakatatandang nakakulong. Partner, Pero may Liza? question ako dyan. Yes, Of go ahead. Joke lang. Arise, okay. Hindi kasi, gusto ko lang malaman dito, sa ganitong proseso, hindi pa ba dapat nakadepende po ito kung anong klase pong krimen ang kanilang nagawa? Nakadepende pa rin. Pero partner, natatandaan ko itong panahon na to. Oo. Buhay na ako, no, partner. At nagtatrabaho na ako. Talagang dininig mo palalo sa sarili. Or baka kindergarten ka. Oo. Partner, kasi nung panahon na yan, may tandaan natin si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ay dati ring DSWD Secretary. Oo, yes. Mulat na mulat siya na taon-taon kasi bagamat itong Bureau of Correction, yung BJMP, Bureau of Jail Management and Technology, and Board of Pardons and Parole ay hindi attached agency ng DSWD. Tandaan natin ang mandato ng isa sa mandato ng DSWD, isulong pangalagaan yung karapatan ng mga senior citizens. Okay, isa lamang yan. So alam ng dating Pangulo at dating DSWD Secretary na taon-taon tumataas yung bilang ng mga tumatanda na sa kulungan. Okay. At yung panahon na yun, kaya wala, nandun ako sa DSWD. Kala ko dahil sa nakakulong hindi joke lang. Kasi DSWD ka. Linawin natin partner. Dito ako doon. Oo. Nagkaroon kami ng ilang jail visits dyan sa national. Pareho, mga city jail at yung national penitentiary natin, national penitentiary prison sa Muntinlupa. At doon nga nakita natin na ang bukod sa marami matatanda, yung iba sa kanila, dulot na rin o dala na rin ang katandaan, may mga sakit na. Okay. Hindi lamang yung physical na karamdaman. Kung hindi yung iba partner, hindi na sila mulat, wala na silang malay. Siguro meron na, hindi naman tayo doktor, meron na silang tinatawag sa o senile dementia na hindi na nga nila alam na sila pala
ay kumbaga nag-serve ng kanilang final judgment sentence. O kaya nga, parang wala na rin medyo mananatili nila doon. Kasi dapat nga nananatili nila para In 300 pagbibigyan mo. meters, turn right off the ramp towards JP Rizal, Pateros. Nabuo itong polisiya na kapag kumbaga, sumampa ka na ng 7 years old, kasi tandaan natin, partner, di ba? Yung mga pinakamatatas na sentensya, 20. In 100 meters, turn right off the ramp. Sabihin mo mga nakakulong, halimbawa na 30 pa lang sila, kung posible talaga umabot, yung iba, after 30 years sila nakaka-commit. At nakakommit man sila, tumagal yung kanilang hearing, Hindi pa counted. umabot na sila sa 70 o 70 years old. At doon nga, talagang, at dahil naman ito ay nasa kapangyarihan ng presidente, tandaan natin itong executive, the power of the Turn right off the ramp towards JP Rizal, Pateros. by the Supreme Court. Isa ito sa mga Untouchable pala. exclusive powers In 100 meters, keep left at the Pangulo corner, ng then ating turn left. bansa. At yung kanyang power niya and party, hindi limited sa mga 70 years old and above. Okay. Kahit sino na serving final judgment, pwede talagang i-pardon o bigyan ng parole ng presidente. Pero yan, may mga pamantayan. At karaniwan, kung parole yan, dadaan yan sa Board of Pardons and Parole. Pero dito, ang tanging kwalifikasyon para ikaw ay i-recommenda ng BJMP, ng Board of Pardons and Parole at ng ating Bureau of Correction ay yung pagtungtong mo ng supersenior na ang tawag dito, yung 70 years old. Okay, medyo marami lang po akong tatanungin. Sige lang, partner. Okay. So una, kailangan may mag-recommend. Hindi Itong- pwedeng pamilya mo, lalapit sa malakan na. Actually, ang mga pamilya pwede sumulat diretsyo Diba? sa Dapat. Pangulo. Oo. Pero hindi naman siyempre maasikaso na ng Pangulo mapag-aralan yung mga records niyan. Pero sa opisina niya, I mean, pwede diretso sa Malacanang. Yes, partner. Hindi naman pwedeng dapat dumaan sa BJMP yan kasi baka palakasan system, yung iba 70 na, hindi Pwede. Pero partner, karaniwan, kahit na dumiretso ka sa Office of the President, hindi naman yan action ng Office of the President. Kasi nga, kulang yung detalye na nakakarating doon. So, i-refer pa rin yan sa Babalik proper pa rin. government agency. Pero ito, baliktad. So, parang sinasabi nila, okay, yung mga 70 years old, i-forward nila ang records yan sa Office of the President. At doon, titignan, nararapat ba? Kasama kasi sa record, partner, yung kanilang health, physical health condition, or even mental health condition. So, parang talagang kung wala nang isa-isa yung pananatili nila dyan, dahil hindi nga sila mulat na sila ay nagsiserve ng kanilang urusahan nila yung kanilang sentensya, baka mas mabuti pa na sa pamilya na lang nila ipamalagi yung natitira nilang kaunting taon dito sa mundo. Paano po kung sila po ay nakagawa ng krimen na pag sila po 70 na? Ganun pa rin, partner, kasi kahit ito naman ay tinitignan natin executive clemency, wala namang nakalagay sa batas na kapag ikaw ay 70 na, ay Absuelto ka na sa lahat ng krimen. may immunity ka na, wala akong ganung batas. Kasi may nagtanong na rin yan dati dito sa radyo, wala akong ganung batas. Okay, dinawin po natin. Kapag ikaw ay nakakommit, kahit ikaw ay 70, dadaan ka sa preliminary investigation, dadaan ka pa rin sa criminal trial. So definitely, pagpasok mo doon, above 70 ka na. At yun, pwede ka nang matama sa posibleng pag-aaralan na ikaw ay, pero tandaan natin, partner, bukod doon sa mga pamilya nito, mga karaniwan, meron In 20 meters, turn left at the traffic light. sa mga biktima. Kasi tandaan natin, sila yung apektado naman yung execution ng mga krimen. Sila yung namatayan, sila yung nanakawan, sila yung, kumbaga, pamana. Enter left most lane, then in 100 meters, take the ramp on the left at the traffic light. Tumulat din sila. Tumulat namin. Ano ba? Pwede sila mag-appeal. Yes, pero yan, kasi nga, sabi natin, exclusive na discretion yan ng presidente. Walang pwedeng makialam. Kaya nga itong tatlong opisina na binabanggit natin, lahat ito ay under the executive branch. Yung dalawa nasa DOJ, yung isa nasa DILG. Pero pareho pa rin under the authority of the chief executive, ang ating presidente. Hindi, naalala ko yun, meron tayong ganyan, pero this is for the GCPA, the good conduct. Iba pa yan, partner. Yan, batay naman yan sa batas. At doon ang pinagbabatayan, yung good conduct. At merong mathematics
Aliaga, GCPA, Correct. si Mayor, nagdahasa ng Kalawag Mayor. Kalawan. Sanchez, Mayor Sanchez, correct. oo. Ba't parang nagalit ang publiko? So, siyempre, tumanda na daw siya. Ganyan. So, yun, parang palayain na daw, keso, naman daw, bumuti na daw siya. Patawarin na daw natin sa mga nagawa niya kasalanan. Pero dahil sa publiko, ang Pangulo mismo ang umarang ng pag-release. Kasi pwede yung gawin ng Pangulo. Kumbaga, sole discretion ng Pangulo eh. Kasi ito, kumbaga, hindi ko alam kung na-issue na ba or recommendation pa lang. Yun. So, kung tutusin, dahil nga discretion yun, hindi mo yan karapatan. Nakikiusap ka sa Pangulo. Pero ang ganda rin na parang kailangan, by law po ba kailangan man-notify ang mga biktima prior to the President's decision? Actually, hindi natin alam yung proseso dyan sa pero kasi noon nang nasa DSWD tayo, hindi lang mga elderly inmates o PGLs ang pinag-aaralan namin, pati yung mga minors. Minors? Akala ko hindi nakukulong mga minors. Okay. Hindi nakukulong yung mga minors, pero sila ay nasa rehabilitation center. Kasi pending din yung kaso. Tandaan natin, tumatagal din yung kaso nila. So, yung mga iba, yung nasa tingin, si partner, yung kagaya nun. Halimbawa, iba na po ito, pinag-usapan natin, hindi na po ito executive legacy. Kasi yung mga minors na yan, nasa rehab center yung panahon na yun, ay mayroong commitment order from the court. So yung court In 100 meters, turn right onto Bernardino Street. sa pinagkakita namin yung incident sa Panay. National Safety School. Ang ganda ng facility ngayon at totoo, mayroong rehabilitation na ginagawa din. Nagpa-farming sila, mayroong nagtutulong sa kanila, may blood education. So yan, isa din yan sa mga centers na In 100 meters, you will arrive at your destination. yung mga records nun, siyempre, yung iba pending in court. At alam ko, kasi doon, hindi yan makapalaya kapag walang order from the court. At doon, may due process talagang i-inform yung mga biktima, yung pamilya ng mga biktima. Ayun ako, pag-isip talaga yung mga kulang nila. Correct. At siyempre, yung paninimbang ng juez. Tandaan natin, usapan natin kahapon ang unit ko. Ang ating mga korte ay court, hindi lamang court of law, kundi court of equity. So, laging may paninimbang You have arrived at your destination. pag-administer ng justice or yung pag-dispense, ano ba yan, sa Pilipino? Pag-kaninimbang ng katarungan, paano, ano ba yung equitable na, kumbaga, hindi naman masyado argabyado yung biktima at hindi rin naman argabyado yung offender. Ingat po, ma'am. God bless po. Mahirap talaga, partner. Baka may kung nahulog po kanina. Wala na. Ingat din po. Ingat po. Ang dasal po namin na patuloy kayo i-guide ni Lord na tamang magiging decision ninyo. Kaya so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po. At God bless. Paalam po muna. Pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.